will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiats in abroad. How are you today guys? Sana ay nasa mabuting kondisyon kayo ngayon, pangatawan at kaisipan. Of course, lalo na sana ay nasa magandang kalagayan kayong lahat dyan. At bago ako magpatuloy, ako'y mag-shout out muna. Alright, ako'y mag-shout out kina Elvin Famaran, Masayon Marlon, Ruel Plama, also to Marco Hunculada. Shout out din kay Sherwin Salazar, Melvin Garingalo, Randoy TV. Shout out din kay Kings of Kings, kina Mads Di Casa, Kenneth Pamor, Franklin Dunglal, Ramil Manggon, Raul Canjia, and also shout out kina Chukilu, Stefano, Jo Maria Abelia, Black Mamba, Efraim Birbanya, at kay Mark Moreno, Angus Sylvester, Sianela Chanel, Vani Cornelio, at Rico Mausisa, and lastly kina Hercules at kay Asnaira Aquino. Maraming salamat guys, at sa hindi ko nabanggit ay ako'y mag-shout out sa inyong lahat from the bottom of my heart. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure market analysis. Maraming salamat. Watch this. Alright mga katiyats, sit back and relax lang kayo dyan. Mayroon tayong titingnan ngayon na sa palagay ko isang concrete door or entrance. Ito daw ay kuta ng mga Hapon ay mayroong mananatiling mga Hapon sa lugar na yan noong digmaan. Kaya sino ba naman ang gumagawa ng mga konkretong ganyan noong kapanahon na ng giyera? Amerikano lang at mga Hapon ang gumagawa ng mga ganyan. Ngayon kung ating tingnan ay ito'y talagang pintuan. Okay, at yan ay sinara. Okay, siniminto, at sa banda rito parang mayroong bagong itong dito parang dinagdag lang ito. Kaya i-check nyo ito guys. Ito muna bago nyo buksan yung pintuan na yan. By the way, ito nga pala yung natagpuan ng ating mga katiets sa kanilang research sa kabundukan. Kaya hindi na kailangan pa mag-research about history. Nandiyan na yung evidence na yan na meron talagang mga nagkukuta dyan. This can be itong fortress or parang kanilang taguan na konkreto, or this can be a hidden concrete vault. Okay, at sa likod niyan, at kung pasukin natin yan, meron akong ipapakita sa inyo ng mga diagram guys kung ano ang nasa loob niyan. Okay, at ito lang ang aking dito muna napansin. Kaya bago kayo mag-exert ng napakalaking effort para buksan itong pintuan mga katiats, ito muna kasi parang dinagdag lang ito na simento dito, ano siya, hindi siya parte ng original na design dyan. Parang natagdag siya. Parang bumukol. Kaya ito muna ang butasin nyo. Baka nandyan lang. Kasi karamihan sa treasure in the cave or in the tunnel, sa horizontal tunnel, ang entrance ay nilalagyan nila yan ng giveaways. Bago mapasok yung pinakaloob, nandoon yung big deposit, pero sa labas niyan ng cave, halimbawa ito yung side view, halimbawa ito ang entrance ng cave, ito papasok at nandito ka nakatayo. Okay, at diyan mismo guys sa itong kinakatayuan mo, diyan nila nilalagay ang item. Pwedeng sa gilid gaya nito, pwedeng dito, basta't nasa entrance lamang yan. Okay, meron akong testimony niyan doon sa
Pangasinan yata yun. Kung sino man taga Pangasinan dyan, may binuldos dyan na cave na kung saan ginamitan ng bulldozer, heavy equipment, pati yung bunganga ng cave ay sinira, binuldos. Okay? At ang treasure ay wala pala doon sa loob. Nasa labas ng cave, ilang hakbang lang, at nakalagay sa itong sikretong balon, yung atabay. Merong atabay na tinabunan na pala noon, hindi nakita, at nandoon pala. So ganyan talaga yan. Tulad nito, pwedeng dito lang guys. Kaya dito muna kayo maghukay sa front. I-check nyo itong mga gilid. Kung merong malambot na parte diyan, pukpukin nyo bago kayo pumasok dito sa main entrance, which is hindi natin alam kung ano ang nasa likod niyan. Baka merong mga booby trap diyan. At sigurado na meron talagang booby trap yan kung malapit na kayo sa treasures. Okay, at ipapakita ko sa inyo ang nasa likod niyan. Meron akong compilation of a diagram ng isang Imperial Treasure Site na napakalalim, nasa 15 meters ang lalim niya. Hindi nakapaniwala. Kaya tayo, sumusurrender ka agad tayo pagdating natin sa 15 meters. Wala pa yan sa kalahati. Okay? Marami nang nakatumbok sa atin ng HTM na kung saan diyan na tayo magpatuloy. Kaya lang, wala talaga tayong budget o i-finance para sa excavation. Kasi yan ay nangangailangan ng dubli-dubling water pump or itong submersible water pump. At saka hangin, oxygen na ipapasok sa loob. At saka timbering, mga kahoy na gawing timber sa loob, napakagasto talaga niyan. Kaya yan ay makikita nyo ngayon guys, ang diagram ng Imperial Treasure Site na nahukay noong 1993, napakalalim. Okay, so dito muna tayo. Ito yung drawing ko guys, na ito yung assume ko sa pagpasok nyo dyan. Ito yung makikita nyo. Okay, so natanggal nyo na itong bato dito. Example, wala na yan. So tanggalin natin yan. Okay, example dyan. Okay, at okay, so halimbawa natanggal natin to guys at nakapasok kayo dyan. Ngayon ang bubulaga sa inyo ay itong mga malalaking boulders. Hindi kasi yan yung pintuan lang na ordinaryo. Meron niyang nilalagay sila dyan ng mga malalaking bato na kaharang. Kaya akala natin na itong dead end yan at walang chamber sa loob. Kaya kung ito ang makita nyo ng mga bato na nakaharang dyan, tanggalin nyo yan. Okay, so pag matanggal nyo yan, ay makapasok na kayo dito sa loob. At ang makita nyo ay dead end na naman. Wala na kayong makikita dyan. Parang room lang siya na maliit. Ngayon, hindi natin alam na sa isang sulok lamang ay nandoon ang ito. Secret hidden shaft. Ang tawag dyan guys, yung vertical shaft yan. Sa treasure hunting yan ay shaft. Meaning, parang gawa yan sa bariles. Yung baril ng krudo. Yun ang kanilang dinugtong-dugtong. Okay, dinugtong-dugtong yan. Tamang-tama lang talaga na makapasok ang tao. At alam naman natin na ang mga baril noon ay napakatibay na metal ang ginawa. Kaya hanggang sa ngayon yung World War II na mga baril ay hindi pa yun nabubulok. Kinakalawang lang. Kaya totoo yan na ang shaft is made up of barrel. Bariles. Karamihan, pero ang iba niyan ay natabunan na. Ang iba na nalalata na baril ay gumuguho na yung shaft at punong-puno na ng lupa. Okay, so ang gawin nyo pag makapasok na kayo guys dito, kung ganito ang itsura,
ay hanapin nyo ang hollow na ground. Okay? Lukso-lukso lang kayo dyan, lukso-lukso, and then malalaman nyo yung hollow ground, tumutunog kasi yan. At doon kayo maghukay para hanapin ang itong entrance shaft ito. Napapunta yan sa baba. At ang lalim niyan ay estimated na nasa 20 meters ang shaft na yan. Kung yan ay Imperial Treasure Site, nasa 15 to 20 meters ang pinagdugtong-dugtong na bariles na ginawang entrance or shaft. At ang pagbaba dyan ay gumagamit ng lubid. Parang Tarzan ka dyan. Pero sa pinakababa niyan, meron na yan mga hagdan na ginagawa nila doon. Okay, sa entrance lang talaga mahirap. Alright, so again guys, ang paghanap dyan ng kung saan kayo maghukay ay lundag-lundag lang kayo at pagbagsak nyo kung saan yung lupa na tumutunog na hollow, parang hollow ground, doon kayo mag-umpisa paghukay. Okay, pero siyasatin nyo rin ang mga gilid nito. Baka merong sinara lang dyan at merong chamber. Okay, ang mga gilid, ang mga wall, pati sa ibabaw, kung merong kakaiba dyan na bato sa ibabaw, tanggalin nyo. Kasi meron ding mga treasure na nakatago sa kisame ng tunnel at cave. Kasi karamihan sa atin ay hindi nag-akala na merong tinatago sa kisame or sa cave. Pero meron talaga yan. Tinatawag yan na full rock treasure kasi tinakipan siya ng bato na nasa kisame. Kaya yung bato na yan ay mahuhulog at pagbagsak niyan ay babagsak din ang mga alahas na na tinakipan niya sa kisame ng cave, sa bubungan. Okay, ngayon guys ay puntahan na natin ang itong diagram ng isang Imperial Treasure Site na hinukay sa Pilipinas ng mga foreigners. Okay, mga joint venture ng foreigners. Merong Hapon, merong Amerikano. Napakalaking gasto nito. In 1993. Ito nga pala yung another example ng mga bunker na natagpuan sa Pilipinas. Ito naman ay manipis lang yan. Ito ay quarter lang yan ng mga sundalo, pero hindi natin alam, baka may iniwan dyan. Okay, at ngayon guys ay balikan natin ang sinasabi ko na diagram. Okay mga katiyats, ito na yung diagram ng isang Imperial Treasure Site na napakalalim. Ang kanyang total deep ay nasa 42, halos umabot na ng 50 meters. Okay, nasa mga 48 or 45 meters ang total na lalim nito galing sa ibabaw ng lupa. So ito yung ibabaw niya. At kung itotal mo yung 70 dito, that is 21 meters. And then mayroon na namang nadagdag dito. Okay, na kung tingnan natin ay kalahati sa lalim dito ang nadagdag. So around 42 meters or sabihin natin 40 meters ang lalim niyan. Naku. Kaya sa ating mga katiets, maraming nakatagpo ng yung marker na legit na palatandaan na magpatuloy tayo sa baba. Okay, tulad nung buya, noong keystone, noong sapatos na bato, noong mga heart. Ganyan na yan, yung mga puti na bato na makinis na may mga marka. Yan na yan sinasabi ng mga dito sa number 1. Sinasabi dyan na may mga coded markers in every meter. Meron silang nakikita na mga bato na may marka. And then at 70 feet, around 20 meters, meron naman nakita na nila itong ginawa talaga yan na side walled itong tunnel na parang konkrito ang paggagawa. Ang iba dyan ay file lang na bato na kanilang kinakat na triangular na mga blocks of stone.
Ang iba niyan ay konkrito talaga. Tulad dito sa Surigao City, kung alam nyo, yung hindi natin banggitin yung pangalan ng simbahan, basta't merong isang simbahan dito na merong ganito kalalim na treasure shaft na kung saan ang naghukay ay of course mga expert na hinire galing sa labas ng bansa at kumpleto ng kagamitan at ilang buwan din na naghukay sila doon. At ang kanilang natagpuan ay ganito rin, mga konkrito na walls doon sa ilalim ng lupa. At ganon din kalalim, nasa 40 to 50 meters. At alam nyo ba, ang nagkakuha noon ay nakapagpagawa ng pinakamalaking istruktura dyan sa Manila. Hindi natin banggitin pero marami ang nakakaalam niyan. Na totoo talaga yung mga ganito kalalim na treasure shaft na nasa 40 meters deep. Okay, so at dito sa level 2 guys, dito galing kayo dito, maraming mga bato na matagpuan nyo. Itong mga bato yan na may mga marka. At yan ay diretso yan pababa. So nasa 20 meters yan, palagi nyo matagpuan yan. Ngayon kung wala tayong mapa, hindi natin alam na dito tayo liliko. Kaya minsan ay dumidiretso tayo diyan sa baba at hindi natin nakita ang entrance ng hallway or itong tunnel na talagang concrete, maganda ang pagkagawa. Okay, at pagdating doon, kung wala tayong mapa ay didiretso na naman tayo doon. Hindi natin alam ay liliko pala tayo dito. Kaya ganyan, napakahirap talaga yung Imperial Treasure Site kasi paliko-liko. Meron pang angle yan, yung iba. Meron silang angle ng itong hallways. Nakaganyan yan. Minsan naka 45 or 30 degrees bago yan gaganyan. Kaya dito kung nakita nyo guys, ilang liko ba ang ginawa nila. So kulayan natin ng green. Okay, so dito dumiritso tayo. And then lumiko tayo going east and then going northeast and then east na naman, and then pagdating dito dead end, yun pala ay nandito lang ang entrance at papunta naman doon, and then dead end na naman dito, yun pala ay atras ka lang at nandito na yung final shaft. Ito yung final entrance na shaft, gawa pa rin yan sa mga bariles or barrel na pinagdugtong-dugtong at diretso na yan. Dito pag magkamali ka pa, diretso ka pa doon, no? Dead end na ito. At hindi mo alam nandito lang ang entrance ng pababa, vertical shaft. And then, naku, ang lalim pa guys, kung nakita nyo to. So, ang vertical shaft ay magkasing taas lang yan. Ito, ang number 1 na shaft ay ganyan din kahaba dito. Pero lumiliit na siya kasi final shaft na nga siya. Siguro naubusan na sila ng materials kaya lumiit yan. Pero ang haba, ganun pa rin. And then ang haba ng shaft, pagpatuloy sa baba, ay kwadrado na ang kanyang vertical tunnel. Ngayon, ay ang water level, kasi ito'y nasa bundok, ang water level ay nandito na. Okay, so ito'y sea level na, dagat na ito. Pero magtaka kayo, bakit meron pa ring wooden floor? Mga kahoy na nilagay dyan, wooden floor, yan ang palatandaan na didiritso ka pa sa baba. At meron ka na lang makita dito ng mga bato na may marka. Yan ang palatandaan. At final niyan, yung sinasabi ko na concrete seal, ito ay semento ito guys. At yan ang last na semento na nag-cover ng treasure. Okay. At sa ilalim ng semento na yan, ng concrete, ay buhangin. Okay, so buhangin siya kasi siya ay sea level na.
Kaya meron ng buhangin. And then, sa baba mismo dyan, ito na yung box. Kulayan natin ng dilaw. Ito na yung sinasabi na bunker dito. Yung yukin sa Japanese. Yukin yung treasure vault. Na kung saan ay 3 tons ang pinakamagaan na timbang ng mga ginto. 3 tons to 5 tons ang laman ng every treasure bunker na belong to the general make that imperial or emperor belongs to the emperor, na kung saan ang mga general ang nagbaon dyan. At kung saan ang gumagawa niyan ay engineering brigade ng Japanese Imperial Army. Kaya hindi basta-basta ang tunnel na yan. Dito puno na ito guys ng tubig. Ito na banda rito, kung ordinaryo lang tayo na treasure hunter, hindi na tayo makapasok dyan kasi punong-puno na ito ng tubig. Itong banda rito, puno na yan ng tubig. At ang sinasabi natin na water trap, ito na yan ang water trap. Kaya ito sa lalim na ito, siguro nasa 7 meters ang lalim nito, puro tubig yan. At makuha lang natin yan kung mag-scuba tayo papunta diyan sa ilalim. Kasi hindi na yan kayang tanggalin yung tubig ng mga water pump lamang na kahit dubling submersible ay hindi na kaya, kasi yan ay water table na yan. Yan ay sea level na. Palaging may tubig na yan. Kaya mahirapan na diyan ang itong pagsipsip ng tubig ng ating water pump, lalo na ay nasa ibabaw lang yung doon itadalhin yung tubig sa ibabaw. Ang gravity, mahirapan tayo sa gravity. Ang tubig ay mahirapan na ang pag-pump out ng water doon sa ibabaw ng lupa. Kung balikan natin yung ibabaw guys, andito lang yung ground level anding baba tayo diyan, napakalalim yan. Okay, pero pagdating sa pinakailaliman ay of course, ito na yung treasure bunker or yukin sa Japanese. 3 tons of 21 to 24 carats gold ang nandyan. Okay, so balikan natin. Ilang liko ba tayo guys galing sa bahay? Kulayan naman natin ng pula. Okay, so example, nakakita tayo dito sa may bahay ng bato na may arrow na nagturo dito. So of course, diyan tayo naghukay. And din nakita natin yung mga marker. Ngayon, ang palagi kong sinasabi ng mga deep ay nasa 4 to 7, 15, 20. Yun ay mga malalaking deposit na rin yun. Pero kasi ang Imperial Treasure Site, yun kasi pag-aari ng Emperor, kaya napakalalim. Yung istorya nga dyan sa Luzon ay nabaon ang 200 ka Japanese Army. Ibinaon na rin ni Yamashita doon. Kasama ang mga Pilipino na naghukay dyan sa bundok ng Cordillera daw yung nangyari. Malapit sa Baguio City. Yung pinasabog ang entrance ng tunnel, kaya gumuho at natabunan, nalibing ng buhay ang mga Hapon na sundalo, kasama na rin ang mga Pilipino na naghukay doon. At isa sa Pilipino ang nakalabas, which is itong alalay ni Yamashita. Kaya yun ang isa na Pinoy na nakakaalam kung saan nakabaon yun, yung Imperial Treasure Site na yun. Okay, hindi natin alam kung nakuha na yun. Okay guys, so ulit, bilangin natin kung ilang liko. Lakihan natin ang ating lapis. Okay? Ang nangyari kasi sa atin guys, kung maghukay tayo, ay 4 meters pa lang sumurinder na tayo. Dito 21, itong dito hanggang dito, yan ay 21 meters.
21 meters, napakalalim na yan. Nasa itong bedrock na, yung mga bato na ang may encounter natin dyan. Okay, kaya minsan ang wall ay ginawa nila out from natural rock. Parang tinatani lang nila yung bato at kinurti na mga hallway, passage, or itong akala natin ng mga rooms na gawa ng concrete, yung pala ay gawa na yan ng bato. Okay, kaya ito ay 21 meters. And then kung wala tayong mapa, sigurado maligaw tayo at pupunta tayo dito. Which is ang layo-layo ng treasure. Okay, kaya yan ang sabi ko sa inyo na naku, mas maganda na lang yung giveaway na lang. Kasi kung Imperial Treasure Site ganito, mag-vertical tayo and then biglang mag-L, and then naka-L ka na dyan, muli ka na namang mag-L, and then another L turn, tapos ililigaw ka dito, yun pala ay dito lang yung entrance. Ililigaw ka naman doon, yun pala ay nandito lang yung entrance. Ililigaw ka naman dyan, yun pala ay dito lang yung shaft. Okay, so finally natagpuan mo yung shaft, pero hindi mo pa rin alam kung pupunta ka doon. Kasi ito ay rectangular na room yan. Kaya ang iba dyan ay maliligaw pa rin. Kaya kung makita nyo dyan guys, mayroong mga tao dyan na naghukay. Hinukay nila ito na portion. Which is wala dyan. Nandito lang ang entrance. Sa water level na. Sinong makakala na ang entrance ay nasa tubig? Diba? That is natural water trap. At ito na yung treasure bunker. At ang nag-cover sa kanya ay isang concrete slab, concrete floor. Pag nakita nyo yun, butasin nyo, nasa baba na yan. Pero I'm afraid guys, hindi natin kaya yan. Milyon-milyon ang gagastusin dyan para mapasok yan. Kasi napakahirap niyan, napakalalim. Kailangan ng intensive human labor. Akin lang pinapakita sa inyo guys para ma-picture out nyo kung sakali matagpuan nyo yung Imperial Treasure Site ay okay, wag na lang siguro ituloy kundi hanapin natin ang mga giveaways. Okay, so maraming salamat guys. At yung nakita nyo ay palagay ko talaga yun ay entrance or doorway, hidden doorway na concrete. Okay, at ito yun guys. Sa palagay ko ay ito ay talagang gawa ng Hapon noong World War II. At tama kayo dahil merong Japanese occupation dyan. Ito ay sinemento, sinara, ngunit nakapagtataka merong parang ito hindi kasama yan sa design. Okay, kaya ito ang una buksan. Yung iba guys ay naghanap pa ng history, naghanap pa ng mga evidences, markers para matagpuan ang treasure vault. Ito natagpuan nyo ng entrance. Ngayon ang hindi natin alam kung saan tayo liliko, saan tayo mag-vertical, saan tayo mag-horizontal, ilang degrees nga ba? Yan ang ating problema guys. Okay, kasi wala tayong mapa. Pero yung aking suggestion sa inyo, dito muna kayo maghukay sa front, sa bunganga, sa gilid, dito sa may itaas. At pag makapasok kayo, i-check nyo ang dingding. Napakahaba ng video natin kasi napakaganda na topic ito. So halimbawa ay napasok nyo guys ang entrance at ganito ang tumambad sa inyo. Don't forget na i-check itong portion dito. Hukayin nyo yan. Itong sa itaas. Tingnan nyo yan. Itong mga dingding, ang gilid. At saka lukso-lukso, lundag-lundag. Okay, para marinig natin kung saan yung hollow ground. At doon kayo mag-excavate going to the vertical shaft. Okay, at sana naman mababaw lang. Hindi na yung Yamashita Migdat Imperial Treasure Site. Sana yan ay pag-aari lang ng isang lieutenant, colonel, ganyan. Para hindi malalim yung pagkabaon dyan. Alright, so yan lang aking may bahagi sa inyo guys na
ideya kung sakali mapasok niyo ang secret doorway to the treasures. Ako'y magpaalam na, Surigao Sun. May the fortune be with you all and God bless you. Ciao for now.